Sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, mga galak tayong tunay, sapagkat patuloy na tayo dinadatnan ng isang dakilang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na isang dakilang panahon ang iginabot sa atin ng Panginoon upang patuloy na ang ating mga puso't pag-iisip ay Kanyang dalisayin upang patuloy nating tanggapin ang kapayapaang nagbubuhat sa Kanya at ito rin ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nasusulat mga kapatid at mga kaibigan sa aklat ng mga awit sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon at siya'y napakita sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano po ang itinayo ng Panginoon? Ang Kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, yamang ang banal na bundok ng Sayon ang itinayo ng Panginoon. Ito po ay nasumpungan sa isang bansa na ang mga lupain ay nahati ng mga ilog. Dito po sa bansa ng Pilipinas, nakatala ang Bayan ng Panginoon bilang isang non-profit organization. Ito'y natatangi mga kapatid at mga kaibigan na walang ibang kinabibilangang alinmang organisasyon. Ito po ay nag-iisa. Ito po ang isang bayan na itinayo ng Panginoon at dito sa bayang ito, nahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At ngayong ating nalalaman na ang itinayo ng Panginoon ay banal na bundok ng Sayon, kung ating basahin ang nakasulat sa aklat ng mga awit, chapter 16 verse 3, na ganito po ang sinasabi mga kapatid at mga kaibigan, tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, mayroon pong mga banal na nangasa lupa. Amen po, yan pong mga banal na yan. Yan po'y ikaw at ako. Tayo pong lahat na itinayo ng Panginoong Diyos. Ano po ang pangalan na ibinigay sa mga banal na nangasa lupa? Mga kapatid at mga kaibigan, yamang patuloy na sinasaysay sa inyo na kung ano ang itinayo ng Panginoon, ito ang Kanyang maririlag na kinalulugdan na lubos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos kailan may hindi nagsalita ng ibang pangalan ng mga bayan na kung saan doon siya tumatahan. Ang Diyos ang nagsalita na siya'y tumatahan sa Kanyang banal na bundok ng Sayon sapagkat ito ang Kanyang dakong tahanan na kinikilala magpakailan, kailan paman. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, tayong lahat ay itinayo ng Panginoon. Tayong lahat bilang Kanyang banal na bundok ng Sayon, tayo ang Kanyang mga maririlag na mga kinalulugdan ng Panginoon. Tayo ang bayan ng Diyos na sumasa atin ang katwiran ng Panginoon, na tayo ang bayan ng Diyos na nagpapatutuo ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dyan, nalugod sa ating lahat ang ating Diyos Ama na nasa kalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. At dahil sa bagay na yan na patuloy nating tinatanggap, patuloy tayong magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy nating awitin mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from distractions, who healed all thy diseases, who forgive all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, oh my soul. O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul.
name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Purihin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy tayong mga galak na magpahayag, mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong mga galak, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Ito po ang patuloy nating inaawit, mga kapatid at mga kaibigan. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Surely shall deliver thee from the snare of the fowler
Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayo mga kapatid at mga kaibigan na dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, tunay nga na ang aming mga puso pag-iisip ay buong taas, buong kagalangan, buong katapangan, ay pinaghihiyawan sa buong mundo na kami na iyong bayan ay itinayo mo sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat, ito'y pinatutuhanan mo ngayon upang ang lahat ng mga karinig ay tanggapin na ang isang dakilang kapayapaan at katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, tunay nga, Panginoon, na nagagala kami na patuloy na ang lahat ng mga bagay ay tiwala sa iyo, sapagkat tunay nga sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan, ikaw ang tumatawag, ikaw ang humihirang at ikaw ang pumipili ng sino mang taong kakakabagan mo na maging bahagi ng isang bayan na tunay na kinalulugdan ng lubos sa iyong tamang luklukan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat, tinanggap namin ang iyong kaluguran. Kung gayon kami naman ngayon ay tumatanggap ng kapayapaang buwan sa iyo at kami lahat ay nangagagalak sapagkat tinawag mo kami na iyong bayan, isang bayan na buong katapangan na nagpapahayag ng lahat ng mga bagay na ginawa mo na nahayan sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga hinihirang upang gamitin mong kasangkapan na maihag ang iyong banal na katwiran sa buong sanlibutan. Ang lahat ng mga bagay nito, Panginoon, ay patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Oops! Ay, kapatid, meron kang pupuntahan, sandali lang at pakinggan mo ang tinig ng Panginoong Jesucristo na iniimbitahan na tayo ngayon. Alam ko marami tayo inaalala, abala tayo sa buhay ngayon, sa panahon ng katapusan. Mapanganin po ang panahon ng katapusan, kapatid. Amen. Napakaraming nangangaral sa social media ngayon. Alam ko marami tayong pupuntahan at mga abala tayong lahat ngayon. Sang-ayon po ba tayo ron sa narinig nyo? Amen. Kaya ito po ang huling panahon ay panahon na tayo ay inihahanda na upang maghintay at magbantay sa ating tagapagligtas sapagkat siya paparito na. Nagulat ka ba, kapatid at kaibigan? Sandali lang, napakinggan natin yung tinig niya. Dahil nasa kanyang lahat ng pabor at benepisyo nating lahat. Dahil talagang napakapangalip na ng panahon ng kawakasan. Marami na mga unexpected na mga kalamidad na dumarating na hindi na natin sukat akalain kung paano ba nangyayari na sa panahon natin ngayon. Naunawaan po ba natin? Iniimbitahan na tayong lahat ngayon. Kapatid at kaibigan, sandali lang, pakinggan mo kami. Pakinggan mo yung tinig ng Panginoong Jesucristo. Siya ang bula ng mga banal na propeta na isinugo ng Panginoong Diyos. Na kung ilalagat natin yung paniniwala natin sa pangalan ni Kristo Jesus,
Binibigyan niya tayo ng katiyakan na daratnan niya tayo, na nabubuhay tayo, na kinikilala natin yung ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay niya mabuti. At makikilala mo ngayon ang tunay na relihiyon na itinayo niya. Itinayo niya tayo sa paniniwala. Dahil sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda, isang babae, magsisilang ng batang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Naunawaan natin yun, kapatid at kaibigan. Amen. Sandali lang itong minutes nito na mapapakinggan mo. Unawain natin mabuti at ilatag natin at buong puso natin paniwalaan yung naririnig mo sa social media. At pakikuha natin yung Bible natin, paki-research natin para maunawaan natin mabuti. Na ang tunay na dalisay na relihiyon na inihanda na walang dungis at kapintasan o kulugutan, inihanda sa paniniwala. At ang pangalan niyan, alam mo ba kapatid at kaibigan, puntahan mo sa Hebrews chapter 12 verse 22, natapwat ang sinapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon, na bayan ng Diyos na buhay, na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Naging bunga niya tayo pagdating sa paniniwala. Siya ang naghanda ng pagiging matuwid natin sa paniniwala upang ipaghanda niya tayo ng tahanan sa langit. Mga firstborn tayong lahat ngayon sa paniniwala. Naunawaan mo, kapatid at kaibigan. Kaya sino man yung nakakarinig, huwag niyong tatanggihan ito. Dahil ang pakinabang natin dito, katiyakan at buhay na walang hanggan sa mga nag-iintay na daratnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Sang-ayon ka, kapatid at kaibigan, doon sa narinig mo ngayon. Amen. Sa social media, sandaling minuto lang. Kasi napailalim at ikinulong na tayo sa sumpa ng sanlibutan. Kaya naman, isinubo yung bugtong na anak na paniniwalaan natin, magpapatotoo tayo na ginuhay siya maguli. Tayo yung tinubo sa ilalim ng pagsubay ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo yung kinahawagan, tayo yung kinaawaan niya. Lahat ng mananalig at paniniwala sa Panginoong Jesucristo, sa pagkabuhay niya maguli, binibigyan niya tayo ng katiyakan na sa pagparito niya, babaguhin niya tayo sa isang kisampata. Kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas, gayon din ang magiging larawan natin lahat. Naniniwala ka, kapatid at kaibigan, sa narinig mo sa social media. I-research mo yung Iglesia ng Bundok ng Sayon, paki-download mo yung Bible mo sa gadget mo. And then, paki-write mo yung Iglesia ng Bundok ng Sayon. Genesis up to Revelation, patutunayan na ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan na ang Iglesia ng banal na Bundok ng Sayon na hindi mo kilala, na ngayon mo lang narinig. Ikaw at ako yun, yung tutupad ng hula ng mga banal na propeta na magpapatotoo tayo sa ginawa ng ating Panginoon Diyos na pinaniniwalaan natin na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Sang-ayon ka ba ron, kapatid at kaibigan? Amen. Siya yung nagpapatawad ng kasalanan nating lahat. Naalipin tayo ng kasalanan buhat sa pasimula at ang kasalanan nating pagsisisihan, affected tayo ng mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Alipin tayo ng kultura at tradisyon. Naniniwala ka ron, kapatid at kaibigan? Amen. Gusto mo maghintay at magbantay na tatnan tayong tapat at matalinong katiwala. Narinig mo yung pinahayag sa social media na magpapatotoo tayo. Iuukit sa puso't isip natin yung kautusan ng patotoo, isusulat sa isip natin. Hindi mawawala sa labi natin yan at sa labi ng magiging lahi natin magpakailan-kailan pa man. Bahagi tayo ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na itinayo niya sa paniniwala, na siya din ang naghanda sa atin pagdating sa paniniwala na walang dungis at kapintasan. Sang-ayon ka, kapatid at kaibigan, sandaling minuto lang na narinig mo sa social media. Dahil ito'y digmaan ng paniniwala na pinakikilala na ang Iglesia ng banal na Bundok ng Sayon, may binigay na tanda na pinaniniwalaan na ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo yung kanyang kaharian na itinayo na ang puno ng kaharian mga tao. Tayo yung pinamumunuan niya, tayo yung pinamamahalaanan niya. Sang-ayon ka, kapatid at kaibigan? Gusto mong maghintay na tayong lahat ay inihanda niya na walang dungis at kapintasan, inihanda tayo sa paniniwala na walang dungis at kapintasan. Spiritually speaking ito. Naunawaan natin, kapatid at kaibigan. Kaya sabi ko kanina, oops, sandali lang. Baka may pupuntahan tayo. Pakinggan natin sandali yung nadidinig nyo sa social media. Dahil talaga marami nang nangangaral ngayon, ligaw na ang marami. Pero ang Panginoong Jesucristo ang may kapangyarihan at maghanda at mamahala sa ating lahat. Na lahat na magtitiwala sa hula ng mga banal na propeta, tayo yung iniimbitahan niya ngayon sa panahon ng kawakasan. At nasa kanyang pamamahala
ang paghahanda ng maluwalhati na walang dungis at kapintasang relihiyon. Naunawaan natin, kapatid at kaibigan, bilang tao, ikaw ang mayroong talagang authority na tuparin at paniwalaan ang hula ng mga banal na propeta. Ang Panginoong Kristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nakikibaka siya sa panahon ng kawakasan at patuloy na nangyayari na marami pang mga kalamidad na dumarating na hindi na natin nalalaman kung bakit dumarating yan. Dahil malapit na siyang pumarito. Gusto mong hintayin yung pagparito niya, nandatang ka niya na tapat kang katiwala. Pinagkatiwalaan ka nung narinig mo sa social media, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguling. Sangayon ka, kapatid at kaibigan, inalis niya tayo at pinagsisihan natin yung mga walang kapuluhang paniniwala na sanlibutan. Siya luminis na maraming dagat ng paniniwala natin. Ngayon ay ganap na tayo, sakdal na tayo, perfect na tayo. Siya lang ang nag-iimbita sa atin na naririnig natin yung tinig niya. Bunga niya tayo sa pagkapanganay. Siya lang ang gumawa upang tayo ay maging matuwid sa paningin niya. Sang-ayon ka ron, kapatid at kaibigan. Amen. Siya naglinis ng maraming lakad ng paniniwala natin upang ihanda niya tayo na walang dungis at kapintasan, na mga katiwala at naghihintay at nagbabantay sa muling niyang pagparito, na may babalikan siyang kahariang itinayo niya yung kaharian sa paniniwala. Sang-ayon ka, kapatid at kaibigan. Amen. Hindi na ako magtatagal, magsilang ito. Kaya sabi ko kanina, oops, alam ko marami tayong abala sa buhay eh. Pero dinggin mo ito, huwag mong tatanggihan para makatakas tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan na sanlibutan. Dahil buhat siya pasimula, alipin na tayo ng kasalanan na sanlibutan, dinaya ni Satanas si Eva, kaya ipiktado tayo ng mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Na ang Panginoong Kristo ang isinugo na lumilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. At siya rin ang may kapangyarihang ihanda yung maluwalhating relihiyon na walang dungis at kapintasan at inihanda tayo sa paniniwala. Sang-ayon karon, meron tayong pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Ano bilin niya sa atin? Mag-ingat tayo dahil maraming paparito sa pangalan niya na mandaraya pagdating sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya pakita-download mo yung Bible mo sa gadget mo. Ngayon, pag na-download na yung Bible mo sa gadget mo, pakiride mo yung Iglesia ng Bundok ng Sayon. Pakiride mo na rin yung maraming relihiyon. Paki-edit mo na rin ang banal na kasulatan na magiging timbangan ng ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan na magiging sukatan ng ating pananampalataya. Bilang mga katiwala ng Panginoong Kristo na nag-iintay na hindi mawawalay sa puso, labi natin yung katotohanan, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli na nag-iintay na tayo sa muling ng pagparito. Na tayo ang tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na pinaghanda na ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay. Naunawaan natin, kapatid at kaibigan, hindi na tayo pwedeng turuan ng marami pang paparito na nandadaya sa pangangaral ng kaligtasan. Ang Panginoong Kristo po ang tanda na ibinigay na makikilala sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. May tanda po ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, may tanda ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo sa social media. Tayo po ang kahariang itinayo niya pagdating sa paniniwala. Sang-ayon ka ron, kapatid at kaibigan. Ngayon, pakiride mo rin yung maraming relihiyon. Ito, gawin mong batayan ng sukatan ng paniniwala. Banal na kasulatan ang gamit namin, kapatid at kaibigan. International King James Version. Kaya sabi doon sa 1 Peter chapter 2:9, inilagay ang banal na kasulatan sa bundok ng Sayon ang naniniwala hindi mapapahiya. Sang-ayon ka ron? Amen. Pakibasa natin. Ngayon, pagdating doon sa 1 Peter, tayo ang bayang sariling pag-aari na pinili at hinirang niya na ginawa niya mga saserdote na ipinapahayag natin sa social media yung karangalan ng tumawag sa atin bilang mga nag-iintay sa muli niyang pagparito na dadatnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya at pananalig na mga saksi tayong nagpapatotoo. Siya nagtatak ng patotoo sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin at sa mga pamilya natin at sa mga lahi natin. Sang-ayon ka? Amen. Sandaling minuto lang ito, kapatid at kaibigan. Ano sabi niya doon sa mga iniimbitahan niya na magsisisi na at tatakas na sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan? Sabi niya doon sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad yung nakikinig, mapalad yung tumutupad ng aklat ng hula na ito. Narinig mo yung ipinapangaral sa social media na saksi
sa pagkabuhay na maguling yung nangangaral. Sabi niya, madali na siya paparito. Mapalan tayo. Merong hula ng mga banal na propeta ang iglesia ng banal na bundok ng sayo na makikilala, at yan yung watawat at katuwiran ng ating tagapagligtas na makikilala sa banal na bundok ng sayo, na may tanda yung dalisay na reliyon na inihanda na walang duwis at kapintasan, na sa pagparito niya, kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong lahat na katulad niya. Gusto mo maging katulad ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito? Kaya naririnig mo itining, takasan na natin at pagsisihan na natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Maghintay na tayo, nandatnan niya tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Sang-ayon ka, kapatid at kaibigan, maraming salamat doon sa narinig mo na imbitasyon ng Panginoong Jesucristo na manatili na tayong tapat na saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli upang magkaroon tayo ng katiyakan na siya yung nagbibigay ng mana na tagapagmana tayo ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. At may pag-asa tayo na datatnan tayo nabubuhay tayo ng may pananampalataya at payapa tayo at panatag sa pag-iintay natin na daratnan tayo, tapat tayong nananatiling tapat sa pagkabuhay niya maguli, na mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, may mga relasyon tayong lahat. Sang-ayon ka, kapatid at kaibigan? Amen. Ito yung napakadakilang dala-dala ng yung kaibigan na ipinahayag sa social media, yung katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, siya lang ang may kapangyarihan magpisan sa ating lahat. Naunawaan mo, kapatid at kaibigan? Amen. Ops, nagpapasalamat kami sa narinig mo ngayon. At ito'y isang napakadakilang biyaya para sa kaligtasan natin at tanggapin natin yung crown, yung buhay na walang hanggan sa pag-iintay at pagbabatay natin sa muling ng pagparito. Kapatid at kaibigan, binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli na nag-iintay sa muli niyang pagparito na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na inihahatid sa atin ng Espiritu Santo ang karunungan na patuloy nating marapat na ipamuhay upang matiyak natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong umawit at magpahayag, You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating awitin mga kapatid, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest Word and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ.
kapatid at magpasalamat. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan, nakalulugod Panginoon, na patuloy na ang iyong bayan ay patuloy mong pinapayapa at patuloy mo kaming inaaliw ng mga bagay na nasusulat at ikaw ay hindi nagkulang sapagkat humirang ka ng iyong mga lingkod upang saysayin sa aming lahat, sa lahat ng bahagi ng iyong bayan, ang lahat ng mga bagay sa ikaliligtas at tatang at sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng kapurihan, karangalan, ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin ibinabalik at itinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malulubos. Tayong lahat ng mga magkakapatid ay magsipagsabi na Amen, Amen, Amen.